DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. DYAF 1143 kHz CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga radyo sang Simbahan Katoliko sa Diocese sang Bacolod. Tagbalay! Programa nga nagadulong sa inyo sang kamatuoran sang aton pagtuluuhan bahin sa kabuhi, pag-asawahay kag pagkapamilya. Tagbalay sa tagsa ninyo kapuluyan sa pagbukas sang ganhaan sang inyo painuino kag tagipusoon sa pagbaton sang maayong balita agod manginhiya kag kusog sa aton kabuhi bilang mga tumuluo. Ululupod kita sa sulod sang isa ka oras kag tunga agod aton talakayon kung paano balayon ang matuod nga Kristohanon nga panimalay sa tunga sang tanan nga mga panghangkan. Tagbalay! Good morning sa aton mga tagpalamati dira. Sa malamutan sa nga aton nga signal sa sining aga, Miyerkules, June 24, mayo gid nga pagsilibrar sang aton nga San Juan dira bisan maulanon. So, good morning sa tanan kag tungod nga daw ginaano kita sang panahon kay wala klase ang iban nga level subong sang aton nga schools. So wala klase pero daw ang aton gyapon nga dalan kag ang tanan tungod nga nagadinali kay ang iban may obra, ang iban wala. So amo ina ang lakat sang panahon diri sa aton sa siyudad sang Bacolod. So good morning sa liwat kag Miyerkules nga adlaw magapalayag ang tagbalay kag ang aton nga topiko ang segment karon is ang ikaayong lawas sang panimalay. So sa tanan nga nagapalamati, good morning. Labi na gid ang aton nga mga ministers sa bilog nga dayosisang Bacolod. So antes kita magsugod, mga muyo kita anay sa ginbilin sa aton sang aton anay Santo Papa nga nangin Santo Juan Pablo ikaduha. Pangamuyo sa pamilya ni St. John Paul II. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos, sa imo nagikan ang tagsa ka pamilya, sa langit kag duta. O Amay, ikaw ang gugma kag kabuhi. Paagi sa imo anak nga si Hesukristo, ginbunag ni Maria, kag paagi sa Espiritu Santo, tuburan sang hamili nga grasya. Itugot nga ang tagsa ka pamilya sa kalibutan, mangin isa ka henerasyon, sang matuod nga dagway sang kabuhi, kagugma. Itugot nga ang imo grasya, magagiya sang panghuna-huna, kag buhat, sang bana kag asawa, para sa kaayuhan sang ila pamilya, kag sang tanan nga panimalay sa kalibutan. Itugot nga ang mga lamharon makakita sang mabakod nga sadsaran para sa tawhanon nga dignidad, sa ila pagtubo sa kamatuoran, kagugma, nga ginapabakod sa sakramento sang kasal. Magapamatuod nga mas mabakod pa
sa tanan nga kahuyangan kag mga pagtilaw nga ginaagihan kun kaisa sang aton panimalay. Paagi sa pagbulig sang Sagrada Pamilya sang Nazaret, itugot nga ang simbahan mangin mabinungahon sa pagdala sang iya pangkalibutanon nga misyon sa pamilya kag sa mga panimalay. Ginapangamuyo namon ini sa imo nga amo ang kabuhi, kamatuoran kag gugma. Upod sa imo anak kag sang Espiritu Santo, kabay pa. Saint John Paul II, igampo mo kami. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Kagkaron aton pamatian ang pulong sang Dios gikan sa balaan nga kasulatan, Hulubaton 22 kapitulo 1 hasta 3. Kung papilion ka sa kadungganan kag dako nga manggad, pilia ang kadungganan. Wala sing ganatuhay ang manggaranon kag imol, kay sila nga duha gintuga sang Ginoo. Ang maalam nga tao makakita sang magaabot nga kagamo kag ginalikawan niya ini. Pero ang buang-buang nga tao magkapadayon kag sa ulihi magahinolsol siya. Ang pulong sang Dios. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo. Ang inibala nga balaan nga mga tinaga nga ginbasa naton, ginbilin sa aton sang Dios pagi sa iya mga sumulunod. Sa subong nga panahon daw amo na bala nga ang aton nga society, ang aton sosyedad, ang aton nga mga palibot, ang ginapanumdum lang pirmi ang ginatawag nga manggad kung paano makaangkon sini. So, ang iban, hindi man tanan. Ang pulawan kag bugtawan amo gihapon sa ila nga paminsaron kung paano magkuha kag mag-angkon sang dako nga manggad. Pero sa diri sa aton ginbasa naghambal diri nga kung papilion ka sa kadungganan dako kag dako nga manggad, pilion gid ang kadungganan. So daw kabudlay subong bala ikonekta sa nagakatabo sa aton sa sini nga panahon. Kay ang tao daw ara na nakatutok ang tanan nga giho, kinapangita kung paano makakwarta, kag paano makaangkon sang sobra sa kinahanglanon. Pero sa nagligad nga mga inadlaw, ang aton ibanghilyo nagambal nga hindi kita magpalibog kung anong aton kaunon, kung ano aton suksukon. Diba? Kay gani ang pispis gani sa kawaan, kabalo ang Diyos kung saan madagdag. Kabalo man siya kung pila ang buhok nga nadagdag sa aton ulo. So, sa diri nagambal nga wala sing kinatuhay ang manggaranon kag imol, kay sila nga duha gintugas ang Ginoo. Kag ang maalam nga tao makakita sang mag-abot nga kagamo kag ginalikawan niya ini. Pero ang buang-buang nga tao magapadayon kag sa uli magahinulsol siya. Kadamo na sang aton na pang pamatian, pero hindi man ta kahusga no nga ang nagtaliwa nakahinulsol tungod sang iya nga nakita naton sa aton duha ka mata nga daw hindi maayo ang mga ginahimo niya, pero hindi man ta makahusga. So Diyos lamang ang kabalo sina, kag ang paghinulsol
nambal na naton permi nga wala sang paginulsol nga una kundi katapusan. So kabay pa sa katapusan may paginulsol. But amo na bala nga kung kaisa sa paglantaw naton sa palibot, may mga tao gidya nga bisan ano mo kapamuklat sang ila mga mata para magbaylo o kung magliwat ang ila nga pagginawi, wala na sila nagapamati kay tungod nga ginagamhan na sila sa pangkalibutanon nga mga pamatasan. So natapos na tong mga kontrobersya sang aton, wala pagali matapos. Kaya nga ang mga istoryahan kag ginadebatihan sa aton na pinakamataas nga level sang aton pang gobyerno daw wala man gyapon sing kasanaggan, no? Ginaliwat-liwat lang kag saylo sa isa ang tema amo man gyapon, pag saylo sa isa ang tema amo man gihapon. Ang hindi pagkamatampad sa iya pag serbisyo sa mga katawhan nga nagbutang sa iya sa sina nga posisyon. So kabay pa nga ang Espiritu Santo sanag sa ila, magatandog kag hindi pa ulihi ang tanan sa paginulsol kag sa pagliwat sang ila mga ginahimo agud nga may pagbag-o sa aton sa tunga naton bilang isa ka pungsod. So kabay pa ang Dios may kaluoy kang magsaylo o kung magtandog sa ila sa pagliwat sang ila mga huna-huna kag sanag sang ila mga panulukan sa palibot nila kag ang ila tagipusoon mangin mahinulsulon kag mainawaon. So kabay pa Ginoo sa sininga aga sa tungod nga adlaw subong ni San Juan. So ang mga katawhan bisan nagaulan-ulan guro arat nagakadto sa mga palaliguan. Now because it's the feast day of St. John the Baptist. So ang nagbautiso kay Hesukristo. So kung ikaw man ang subong may birthday June 24, of course happy birthday kag ang akon cousin da bala sa Kaliling si Sinaida, birthday na subong. Ang mga paryente ko da sa Kaliling kabay pagkapamati kamo kag makalambot aton subong signal dira kag nagatutok man kamo bisan kapaligo kamo tuduhi lang dang inyong cellphone kung wala magid kamo load sa inyong Facebook tuduhi lang da kag ipa anay sa mga sa mga may load para makashare man sang aton nga ginapanugyan sa sininga aga. Kay tungod subong segment sang tagbalay amo ang family health. So kabay pa nga may matunan kita subong aga sa inyo pagtutog sa aton nga programa tagbalay. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. So antes sa aton nga mga talakayon nga tupiko subong nga aga ginatamyaw nato ng aton Senior Obispo Most Reverend Patricio Buso ng aton subong administrator, Reverend Monsignor Ronaldo Quijano, kag of course welcome Father Roy Hisolgon, nakabalo ko nag-abot ka na, Father Marvin Labasan, Father Greg Neri, and Father Rini Gaylon, and Father Dominic De Ramas, Edgar Moncada, Daho, kag of course si Patrick Ka-5G. Good morning sa inyo tanan. Now, kalain sa panahon, pero ang aton pagid nga tupiko subong, nga aton talakayon, amo ang mga butang o kung mga gakatabo sa aton panimalay nga kung kaisa, hindi ginaton gusto nga matabo, no? Hindi kung pwede lang mapaiway, gusto naton pangayoon sa Dios nga hindi lang ina matabo sa aton panimalay. So ang aton topiko amo ang kung paano magatubang
sang ginatawag nga may madula sa aton panimalay, no. Sang nagligad lang ang mga inadlaw, amo ini ang binulan, amo ini ang ako na batyagan sa akon panimalay. Experience ko ini kagkabay pa nga kamuman nga tagpalamati, may makuha man bisan paano. But before makadto kita sa pag-discuss o kung patalakay, ginabatamyaw ko dang mga family life ministers nga may birthday, kapon birthday ni Sister Eden Galvi. Belated happy birthday kag ang iba nga mga naga-birthday kapon kag subong happy birthday kag ang nagahiwat sang ilang nga mga anniversaries, regardless kung ano nga anniversary, wedding man, kung ano dang anniversary sa inyo nga panimalay, happy celebrations. Kay ti daw matulutog na kag San Juan kalabanan gid naga ang mga Pilipino kay John the Baptist ti nagapaligo gina sa iban pagid gani nga lugar kundi nila patron saint, may iban pagid nga nagasabyahanay, no. So amo na siya ang aton nga patron subong. So hindi na tanay magdeal sa kay Saint John the Baptist, kay daw common knowledge na siya, pero ginapadunggan naton siya kay ang aton Ginoo nagpabunyag sa iya kag amo na ang signs nga we are the citizens of the kingdom of God. So ang bunyag amo ang entry nga sakramento nga mangin isa na kita ka tudtuod nga Kristiyano paagi sa pagbunyag. So kadamo sang mga hatag sa aton nga mga benepisyo kag mga grasya sang sakramento sang bunyag. So sa daso naman nato na nga nga talakayon, pero may ara sina nga segment nga nagaano sang mga pulong sang Dios kag ang mga kinaayo sang sakramento nga ginabaton naton. So subong nga aga sa ginhambal na nakon ang nagligad nga mga binulan daw hindi nami ang nagkakatabo sa akon panimalay. Amo na ang kausa nga daw pila ka Miyerkules daw wala kita ka programa tungod sang amo na nga mga natabo sa akon nga panimalay. So ang pagkadula sang miyembro sang aton nga pamilya, tungod nga mga Kristiyano kita kag nagahatag sa aton sa mga palatandaan kung paano mangin malig-on ang aton pagtuo sa Dios paagi ang sini nga mga hitabo sa aton kabuhi. So as we always hear nga ang kamatayon wala sing may ginapili kag nagaabot sa hindi naton mapulong nga mga panahon o tion. So amo ina siya ang mga tion sa aton kabuhi nga wala kita sing may mahimo kun amo na ang matabo sa aton. Pero ang pinaka-importante, mapreparar kita kaysa ginahambal sang aton Ginoo sa iya mga pulong nga daw kawatan lang ini nga nagaabot nga wala abiso. So kinanglan preparar kita. So may mga sitwasyon nga gusto naton likawan pero hindi naton malikawan kay magaabot gid ina. Kag amo ina ang ginatawag nga kamatayon. So paano bilang isa ka panimalay, paano kita magatubang sini? Now, kabudlay ihambal hapos gali ihambal pero kabudlay kuwaon sa aton balatyagon, no? Kay kada isa lain-lain ang lain-lain ang pagkuha kag pagbatyag sini nga sitwasyon. So pwede gid nga hambal ta nga may ara nga ginatawag nga
happy death, may ara nga hindi, kag sa mga naapektuhan sa mga buhi, may ara nga relief, may ara nga daw hindi mabaton. So sometimes lantaon lang naton ang sitwasyon kag ato na lang itugyan sa Dios kay hindi kita ang tag-iya sa aton kabuhi. Dios lamang ang may lalang sinitanan. So kamagalumon kag masubo nga adlaw pero tungod nga I just want to share sang amo ning nga sitwasyon kaysa nahambal ko na sa nagligad nga 2 ka bulan daw ang pamilya ko apektado gid sini. Amo na nga damo ko absences sa aton nga Tagbalay Wednesday edition because of this. So amo na nga subong kagabi gapanumdum ako kung ano ang maayo nga topic ko para nga ma-share man kag makakuha sang pagtulunan kung jutay nga ideya sa amo ni nga sitwasyon. As we always say, health is wealth, kag ang aton pagid nga ginapanumdum diri kung paano ang panimalay mag-atubang kung amo sini ang sitwasyon nga ila subong nahamtangan. So ang ginatawag balang the loss of any member of the family. So kadamo sang kausa sang ginatawag nga grieving. Ang hindi ko kaano sa Ilonggo kay dawla nalipatan ko pagpamangkot kay na sa mga sa mga tigulang kung ano sa hiligay nun ang grieving. Ang panumdum kung sang kasubo tungod sa isa ka nadula nga miyembro sang aton panimalay. Pero ang grieving baladamo-damo man ang kausa. May ara nga nagahambal nga nagagrieve ka, especially kung inabalang nakuhaan ka sang obra, naglakat ang isa ka tawo, o kung namierdi ka sa imo negosyo, o kung bisan gani ang kinatawag balang divorce, o kung ang sapat lang mismo nga pinakapalangga mo. So sometimes we call that grieving, ang pagkasubo, ang hatag sa imo sang hindi nami nga pamatsyag. So amo na balang may mga balatyagon. So, ang isa kabalatyagon nga hindi naton gusto magpadayon sa aton kabuhi. Pero tungod kay tawo kita, that's part of our emotion. Aton nga paghatag sang pagpanumdum sang relasyon sa nagtaliwan o kung sa nadula naton nga miyembro sang panimalay o kung sa mga butang nga mahal gid sa aton. Inablang daw gid sa aton nga kabuhi kay na-attach na sa aton. Ang iban gani gagrieve lang sa sapat ya kay pet ya gid ang nadula o kundi gani ang pinaka-importante ang butang nga nadula o kung naguba kag amo na pamalandong ka o kung nasubuan ka. So that's one way of ginatawag nga grieving. So paano kita mag-cope? Paano nato natubangon ini nga mga sitwasyon? So nagahambal diri nga kung paano naton gin-process. Sometimes we call that sa primero daw hindi mo pagin mabatyagan, no? Pila ka adlaw daw wala pa kinatawag naton sa English nga daw wala pagin nakatandog sa imo maayo, wala pa ka sink in. So ang nadula siling mo wala mo pa na imagine nga nadula na siya kati pila man ka adlaw, so daw hindi po pagid siya ma-miss. Hindi mo pagid siya na
So kung madugay na ka mabatsyagan mo, ay wala na gali si amo sini, na amo na daw, amo pa lang ka na kamarasmas nga, naidlaw ka sa iya, na mismo siya. So amo na ang mga palatandaan, how grieving and how you can cope with it. Now, ginatawag ina nga ang proseso, amo na ang coping with the sorrows or grief. Ang imo pag-adjust sang loss and trying to get over kung paano ka makalampuwas sina kag mamat-amat nimo malipatan ina nga sitwasyon. Ang sitwasyon lang ang nalipatan mo, pero hindi mo malipatan ang kaangtanan mo sa nadula. Amo nang buot naton silingon. So it doesn't mean nga naka-get over ka na nalipatan mong isa ka tao, kundi na amat-amat mo na siya baton nga nadula na siya. So amo na siya kun nga ang may ginatawag nga coping, paano naton atubangon kag i-process, then paano naton involve ang aton kaugalingon kag ipakita nga ang difficult times, ang mga daw kabudlayan bala nga nadulot sang pagkadula sang imo nga pinalangga, ang pinakaimportante sa imo kabuhi. So ang imo emotion normal na siya, that's part of your emotions. So ang hindi lang maayo kung it affects everything you are doing every day. Now, ang grieving wala sing gina prescribe nga tiyempo. Kasi nga ay naka-get over na, na. So, may mga tao nga bisan pila nakatuig, wala niya nalipatan ang iya nga kaangtanan sa sinang tao, pero nakahambal kita nga naka-move on na siya, na-acceptarya na. Pero ma-prescribe ka nga hasta saan amo sini, may iban nga dugay gid maka-get over. So there is no prescription or prescribed number of days, number of months, number of years. Kay kada isa lain-lain ang coping gani ang grieving. Usually sa maglampas ang panahon, maamat-amat mo mabaton. So it doesn't mean nga pag nakaabaton mo na nalipatan mo na siya, di ba? So amo na siya ang ginatawag naton nga the process of getting over doesn't erase the pain, but it just ginhagan-hagan niya lang kagina kuha ang mga difficult emotions. Ang kabudlayan bala kung paano mo siya inang tutukan gid. So ang pinakaimportante sina kung amo nang aton sitwasyon, we have to prioritize self-care. Ina ba lang tungod nga amo nang natabo sa aton, hindi na kita magiho kag magano sa kagdason magadugang ang aton problema kung ang aton nga lawas hindi naton pagtagaan prioridad when it comes to that situation. So it means we need to find ways to move forward while naga-honor kita sang memory sang nadula sa aton. Okay, so kung ano man ina siya, pagkabutang man ina siya, o kung tao, o kung sapat, so we are honoring in our memory. So we have to move forward, and it means you have to take care of yourself, or else you will have another problem. So the meaning is that we need to have acceptance, no? Recognizing the reality and finality of the loss. So sino man abi gusto nga tao nga madula ang isa sa pinaka mahal naton, naton sa aton nga kabuhi, but then kabudlay batunon, hapos ang balon pro kabudlay batunon, but may bat gid permi,
It is not our will but God's will, no? So amo na nga kun kaisa gapamangkot ang mga nabilin nga asya gid. Na sometimes we question God why it happened, why him, her. So amo na nga inang kabudlay man naton questionon kung ano ang pagbuot sang Dios. Now, coping is always a process. So paano kita magproseso sang aton nga emotions while we call that grieving? So we need acceptance, recognizing the reality and finality of the loss. So nakita naton nga wala na siya, kag ano gid ang aton nga himuon. Nadula na siya, wala na may makahimo sang pamaagi nga ibalik siya kay amo na ang kagustuhan sang Dios, no? So we cannot question that. So acceptance. Ikadua amo ang emotion. Paano mo ang imo nga balatyagon different ways of coping. Primero i-akseptahon ta nga wala na siya daw sa nang imo nga balatyagon paano naton i-experiensyahan ang feelings nga hindi naton mabalaan nagahibi ta, dason madumduman ta, dason mainit ang ulo naton, or hindi gani may guilt. Depende na sa sitwasyon kung paano. And sometimes makabatyag kita nga daw inablang daw ganab, daw hindi ka makabatyag or masang imo nga touch. So those are different emotion that we need to recognize. And then ikatatlo amo ang ma-adapt sa dalayon sa mga nagaligad nga mga inadlaw kag sa ulihi kay depende nambal ko na ang grieving doesn't have a prescribed number of days, number of years, kay depende ina sa tawo. So wala prescribed nga panahon kung saan na siya madula. Now ikatatlo tapos ang acceptance, ang emotional naton nga kag paano naton ginaobra para naton matubang ang sitwasyon. Ang adaptation inablang maanad ka na, you adapt. So gradually naka-adjust ka na sa imo daily life without that particular person, and then ang routine mo. So sa primero madumduman mo nga ay kada aga ara gina siya gamo sini, ay kada gabi mo gina siya. So ginadala mo siya sa routine sang daily life mo, pero sa pagkadula niya then ma-adapt ka na kung ano ang ginaobra niya, kagula na, then that becomes your new routine. So your identity to live without what you lost. So your identity to live without that person or without that special pet or without that routine, kay ang obra mo sa primero aga pakagabugtaw, madigamo, mamusinati, wala ka na sang digamuhan, wala ka na sang preparahan. Kag ang sa imo nga pag-ubra, nag-grieve ka kay na nag-retire ka na, hindi ka nakabalo nga, nagbagong routine mo. Sa una aga, pakagabugtaw, subong hindi ka na aga magbugtaw, kay ti nga asagi ka gidali-dali, kay hindi ka man mag-report nga may ma-time in. So that's how you adapt already. Hindi mo na ginaobra ang dapat mo ginaobra sa malawig nga panahon. So another work schedule, hindi na yang persa ka kundi sa imo na yang kaugalingon nga personal nga schedule, no? So amo na siya ginatawag nga adaptation. So adjusting your daily life, your routines and identity to live without what you lost, no?
ang sang una nga nag-ano kita, tawag bala nga, kada aga, amo ning routine mo, mabugtaw temprano, madigga mo, kay hadlo ka nga malit sa imo obra, so pag-abot sa obra, amo na imo obrahon, pagpuli naman, amo na. So, you have to adapt to the new routine. So, kinanglan, you have to adjust. So, pare sa akon, pag-retire ko nati, wala na ko gadali-dali, kay basi malate ko, na kay, kung head ka sang ano na dapat, una ka sa ila, or else, sundon ka Manila nga late ka. Okay, so, amo na siya bala, ginatawag nga, adaptation. So, live without sang imo nga daily routine. Lainon mo na. So, ang imo timetable, lain na. So, bisan ang sleeping time mo, kay wala ka na hadlok nga basi maadlawan ka bugtaw, late ka na matulog, kay late ka naman mabugtaw. Daw wala na bala pressure. So, you adapt to that kind of situation already. Now, amoy na ang ginatawag naton balang that's healthy coping. Now, so we have different prescribed ways of coping. Paano epektibo ang pagbahatag naton kang magproseso sang aton balatyagon ng aton emotions, and how to maintain our well-being. Inabalang hindi kita magmasakit kag inti man kita mangin problema sa aton palibot. Now, may mga ginapang tugyan di sila sa aton kung paano naton matawag nga we are coping, healthy coping ang aton ginaobra. Kahit siyempre, sa bago na nato nga routine, may mga adjustment man kita, no? Nga himuon, para nga hindi man mabudlay sa aton, kag mabudlay sa palibot naton, mga kaupod naton sa sulod sang balay. So, nagahambal diri nga to help process our emotions and taking care of ourselves and stay healthy and overall well-being aton nga maangkon, kinanglan nga may mga pamaagi kita sina nga himuon. So, ang aton oras alas 11:30 kag magapamati kita na isang panumdom dira sa aton studio. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Ang inyo estasyon sa kahanginan, DYAF 1143, nagapatigayon sa adlaw-adlaw nga tanan sang iyang misyon sa pagpahibalo sang mensahe sang simbahan, kag ang DYAF nagatinguha nga makalambot ini sa halos tanan nga pwede niya malambutan sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental o kung hindi gani sa bilog nga isla sang Negros. Para sa inyo nga bulig, kag kung anuman ang inyong matanyag nga bulig kag suporta sa evangelizing mission sang DYAF 1143, mahimo lang ninyo personal nga madulong sa Waragwagan sini nga yara na hamtang sa second floor sang sini nga building, corner San Juan Rizal Street sa siyudad sang Bacolod. Ang estasyon sang DYAF yara na hamtang sa kilid sang Bishop's House. Mahimo man kamo makapanawag sa telepono 4775-0428. Kag mahimo man kamo makatawag sa cellular phone 0906-453-1921.
Kag ang pinakamadali nga mahimo nyo himuon, amo ang pag-scan sang QR code nga inyo makita sa inyong mga screen sa karon. Para sa inyo bulig, sa liwat, mahimo lang magpanawag sa cellular phone number 0906-453-1921 o kung magdaya lang sa inyong mga landline 475-0428. Madamo gid nga salamat. Nga masubo ka haw? Ano ba lang nagatublag sa imo? May personal concern tani akong ay hambal sa imo, friend. Yes, friendship. Ano ina? Pero do ka seryoso sa inughambal mo? Oo. Ginistorya kami kay ina sang parents namon. Kay financially hard up gid kami. Nagmasakit si tatay eh. Gani wala siya subong sang obra. Hindi man ka-trespasser ang kita ni nanay sa iya pagbulubaligya para sa galastuhon namon sa balay. Kag isa pa, 3 pa nga daan kami nag-eskwela sa kolehiyo. Friend, basi mauntat na lang ako. Hello? Sino ini? Joy, si Gladys ini. Guess what? Gisugidan ko si Papa sa problema mo. Nag-offer siya nga kung gusto mo, pwede ka mag-obra sa aming grocery shop. Pwede ka mag-working student. Matuod ka? Gladys, nalipay gid ako sa imo support. Salamat kita. Matuod ka gid nga abyan. Kabataan, hatagi sang importansya ang imo pagtuon. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sininga estasyon. DYAF 1143 SMN Bacolod. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. Ang hina mo naman, pre. Di ka pa rin nakaka-score? Mahal kong syota ako, pare. Kaya malaki ang respeto ko sa kanya. Ayaw mo bang mag-enjoy? Bakit? Sa tingin mo ba, enjoy pa rin pag nabuntis ko siya nang wala sa oras? True love waits. Sex is only for married couples. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sininga estasyon. DYAF 1143 SMN Bacolod. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. Diyos ko. Kamuntik ko na siyang ip-abort. Ang ganda pa niya. Sorry, baby. I love you. Handog ng Diyos ang buhay. Tanggihan ang aborsyon. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sininga estasyon. DYAF 1143 SMN Bacolod. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon ng Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Okay, balik kita sa aton nga topiko. Antes kita magpadayon,
aton ginatamyaw ang aton mga family life ministers kag ang tanan nga mga nagabulig sa aton nga ministry, labi na gid sa mga panahon nga may mga kabudlayan ang isa sang mga miyembro nato, no. Lately kadamo tuod sang in relation with what we are talking about, kay may ara nga may mga retirement. So diri nato makita bala ang mga kung ano ang mga common sources, ano ang mga ginakabangdanan sang mga ginatawag nga grief o kung natawag nga kapungaw o kung ang batyag sang kakulang sang ang kalipay nga aton ginabatyag. So ang pagkadula sang aton pinakamahal sa kabuhi, isa ina, kag ang ikaduha di gani nakabutang ang death of a pet. Kay may ara nga nablang attach kagid sa imo nga naanta nga mga sapat. Divorce or relationship breakup, loss of health, inablang gulpi lang ng masakit kag nagbidridin. So sometimes it can cause also pangasubo kagid. And then nadulaan ikaw obra o kung may ang business mo wala nangin nagsanyog. So may dutay nga kabudlayan ni nga nahatag sa imo panimalay. Kag ang isa pagid ang mga hindi pa man siya duod nga tawo pero nagakasubo ka kay nadula ang bata, no? So miscarriage o kung nahulugan ikaw. Kag isa pagid ang retirement. So na-mention ko na kaina nga kung mag-retire ka mabugto o kung mautod ang imo kang tanan sa imo mga kaupod, sa imo ulubrahan. So retirement. So it is sad goodbyes to your fellow employee. Kung ikaw naman ang head nila sa imo mga sinakpan, no? Loss of a cherished dream. So kay ikaw sang kabudlayan, aksidente ka o kung nadulaan sang obra ang imo nga damgo nga malambot na dula. So isa na sang ginatawag manaton nga part of grieving. So lain-lain nga nga level sang loss. And then loss of friendship. Gulpi lang nadula imo nga best friend kay nagwa siya, naglayo na, hindi mo siya ma-reach out. Pero sa subong nga panahon, may social media na kagapos na mag-connect sa mga Pero kung na-loss nato na nga nga friendship kay nag-away ka mo o nagsungguran na, mga amusina, may mga tao nga hindi ka get over dason sina dugay pa nga iyang coping time. Loss of safety after a trauma. So kung aksidente ka, nadula ka sa imo nga kaugalingon nga sitwasyon, kay nadulaan ka obra, kay hindi ka na maka-ubra sa dapat mo ubrahon, kay hindi ka na effective. So sometimes may mga sitwasyon nga bisan gusto mo pa tungod nga hindi ka na pwede sa klase sang obra mo, ginapa forced retirement. So that's mga pamaagi kun nga may grieving or may ginatawag nga pagpangasubo. And then another one nakabutang di bala ang inablang pangabudlayan mga balay for how many years nagdalag ko imo kabataan gulpi lang nadula ini. So selling the family home.
So nagsaylo ka na sa lain, kag daw na atas ka na gid kay imo na sa gin pangabudlayan, dira mo gin padako imo kabataan. Galing may mga sitwasyon nga matabo nga ini ginbaligya mo, so nagsaylo ka sa lain. So that's one occasion or situation nga may loss ikaw, and sometimes ginatawag man na naton nga grief, no? Hindi lang kay nadulaan ka sang sa imo nga panimalay miyembro, kundi mga importante nga mangbutang sa imo nga kaugalingon nga may kaangtanan sang imo pag pangasubo o kun sa pag panumdum sang isa ka butang nga daw hindi mo mabaton. So that's how grief or nga nagahatag sa aton sang mga kalain sang buot o kung sang aton panumduman. But may ara kita mga ginatawag amo na ginahambal naton gani kay ina, how we cope, kung paano naton ina ma-adjust ang aton kaugalingon para nga magbalik kita sa normal. Now, even inang primero hindi mo mabatyagan, no? Ang inablang ang impact primero hindi mo na siya mabatyagan, ulihin na lang naton ina mabatyagan kay kung sa kwan pa amo na hambal ko kay ina mag-sink in bala dugay pa kay daw hindi ka magpati nga nagakatabo ina nga deny ka pa nga amo na ng sitwasyon. Now for the last few days, ang aton nga ministry daw amo nang ginatawag naton nga may mga ara kita mga sitwasyon nga do hindi kita magpati, no? Only to find out, only to manumdum kita nga nagakatabo kag daw hindi naton mabaton. So sa mga panimalay, sa mga naapektuhan, ang mga nagkaladula nga miyembro sa aton panimalay. So isa na ako da nga within 2 months duwa gid ang nadula sa akon nga mga siblings, kag inang amo na ginatawag naton nga ang grieving wala sang prescribe nga number of days, number of years. It's up to you. Kag ang coping kung paano mag-face sang amo sitwasyon depende sa tao. Now, ang isa pa gid nga nagapaano sa aton sa ministry sang family excuse me. Family in life is that ang aton nga pinakaano na daw nag-atubang sang krisis subong man, health crisis subong. So Tita Rose kag Tito Warlet, we are praying for you, whatever God's will. Aton ina ginapangayo sa iya kung anong man ang iya nga gusto, kag kabay nga inatanan aton mabaton sa halog sa aton tigpusoon, kay siya lang ang makabalo kung anong maayo para sa aton. So we always pray for the healing of Tita Rose and Tito Warlet. Mag-asawa na sila. Kag si Tita Rose sa nagapamati sa DYAF, kabalugid ka mo kung ano na siya, kag sino na siya. So please, those who are listening, include Tita Rose in your prayer. Kung ano man ang aton mahimo, amo lang ang ginapangayo naton ang inyo pagpangamuyo, ang aton pagpangamuyo sang mayo nga sitwasyon nga makahatag hagan-hagan sa ginabatyag sang bilog nga pamilya tungod sa iya sitwasyon. So we are asking for prayers, and at the same time any financial help pwede gid ninyo mahatag sa panimalay ni Tita Rose Tan or Tito Warlet Tan. Okay?
please include them in your prayers. So kagapon nag-offer kita mass for the intention of the nanay-nanay sang aton nga programa sang Tagbalay. So Tita Rose, may God will heal you with what you are experiencing right now. Ang health mo kabay pa, kung ano man ang iyang kagustuhan, ginapangayo namon nga ang iya pagbuot amo ang matuman kag para sa kaayuhan sang imo nga sitwasyon. So sa diri mambal naton nga may mga sitwasyon nga hindi sa primero hindi naton mabaton muna nga ginatawag di nga how are we going to face the situation. So ang ginatawag naton nga mga common sources of grief. So ang mga ginahatag naton sometimes nga mga sitwasyon nga maka-apekto sa aton emotions. So how we face them, so we call that coping, depende kung ano ang aton ginahimo. Parang inang aton ginabatsyag amat-amat nga daw ayo ang aton pamatyagon para nga mapabilin man naton hindi magdugang ang kalain sang sitwasyon. So we have to take care of ourselves and we have to adapt because we cannot just be steady. Hindi kita magpabilin sa sinanga sitwasyon. We have to move. Hindi naton nga ang pagkadula or whatever our losses personal man naton, and then ang aton balatyagon ginaangkon tana nga amo kita sina, pero hindi kita magkahuya nga amo na ang aton yang coping o amo na aton nga reaction. So somehow grieving for certain things, ang kada tao lain-lain ang iya nga pag-atubang. So relasyon man ina siya, sitwasyon man ina siya, bisan sapat lang na siya o kung mga pinaka importante nga butang sa aton kabuhi, labi na gid ang aton nga negosyo nga wala nagprosper, ti galain gid ang aton nga buot kag hindi na siya naton dali-dali madula sa aton nga balatyagon kag sa aton paino. So it's normal to grieve according sa aton nga ginabasa kay part na sang imo nga balatyagon. Kag ang natawag nga normal because if you lose something, mahambal mo gid nga ay gin pangabudlayan ko na, gin antos ko na, para nga makuha ko inati. Siyempre hindi na siya dali-dali makuha gid sa imo balatyagon kag sa imo panghuna-huna. So may mga ginapanugyan diri nga mga pamaagi, healthy ways to cope with the pain that it brought us to the situation. So sa chimpo, ang chimpo is one of the healing process. So when time comes nga siling mo hindi ko niguro maagwanta, maano na lang ko sini. But as the time passes, mabalaan naton nga ay nagamat-aman naman gid tawhay ang akong balatyagon. So it can ease your sadness and help you to come to terms with the losses. So you can find bag-o nga meaning sa kabuhi kag you can eventually move on with your life kay ang kabuhi magapadayon. So ang nagligad ang nadula may iya na to siya yung sitwasyon nga ginatubang man, di ba? So ang nabilin may sitwasyon man kita nga ginatubang, and sometimes
as time passes, so mabalaan naton nga we can accept kag hindi na naton mapabalik ang nagligad. So kung may mga hindi gid ikaw makuha sa imo balatyagon kag nagaapekto na sa imo tanan nga mga ginahimo sa imo nga 24 hours, so sometimes we need professional help. Pero samtang ang mga sitwasyon nga hindi pa naton gid maano kay nahambal na nakon nga may mga sitwasyon nga hindi naton dali ma-erase sa aton panghuna-huna. Pero sa nahambal na wala sang prescribe nga tiyempo kung sano'y na madula. It's up to us to face reality. So ang ginatawag nga adaptation depende man sa imo pagbulig sa imo kaugalingon. Now, ginamention ta ini kay kung wala labot sang nadula nga pagkabutang o kung tao sa aton relasyon, wala na ta may mahimo kay wala na siya. Now, sometimes anambal na naton nga acceptance because that's the will of God. Kay nambal na sa mga tigulang, wala sang nagabato sa kalibutan, madula gid na iya, wala sing nagapabilin nga ano, ay mula na iyang pagbuot sang Dios kung palambuton niya ka hasta 100 years or more kung gusto ya. Pero iya na iya pagbuot kay wala man makadikta, kay ang Dios lang man ang may gahom sa aton tanan, sa aton kabuhi. Kay siya ang may lalang, siya ang naghatag sa aton kabuhi, kay iya ina-give sa aton. Siya man ang may lalang kung paano ya inikuhaon. So, kung saan o ya, magpaano. Now, we cannot question his will, no? So, ang pagkasubo, one of the emotions nga ang tao makaagi sina. Kag kung paano niya atubangon ang ina nga klase sang emotion which is grief, ang pagkasubo, amo na tawag nga coping. Paano mo kabuhi ang ina nga eksperyensya mo amat-amat kag maka-adapt ka. So amo na nang ginatawag nga adaptations in different ways. So then we can call that healing. Now, sa ginatawag naton bala nga mga sitwasyon nga ina, dapat ato na pag-atubangon kay wala naman sing may makadikta sa aton kundi kita gidya personal, so that we will not end up another problem in the household or in the family or in the society. So may mga pamagi kita nga kinanglan naton himuon. So, you have to pray, talk to God, and kung hindi pagid nga go to the church and talk to your parish priest. And sometimes kung kinanglan na gidya professional help, then you can have your counselor, and then sometimes kinanglan na consultation sa mga Pero hindi naton pag himuon ina kay makadugang pagid problema sa bilog nga panimalay. So always think of something you will not add burden to the people around you. So ang aton nga mga ginapanghambal diri, personal ko man nga na obserbahan kay nabatyagan ko ina, sugod sang akon man pagkadula sang akon nga bana, pagkadula sang akon nga parents, kapadula pang lately sang duha ko kautod kay we are no longer getting younger. So sa ilan naman nga panahon, hindi man ta kabalo kung saan naman kita kuhaon. So tungod nga ang aton nga kabuhi hulam lamang. So we'll be thankful if our life becomes a fruitful one kag mga significant nga mga contributions naton sa society nga ang ila madumduman ang aton kaayo hindi ang kalain. So while we are still here, amo na nahambal naton, tinguhaon naton nga mag-ubra sa ang mga maayo
nga mapuslanon labi na gid sa paghatag sang ihimplo mangin modelo sing isa ka maayo nga Kristiyano sa tunga sining aton nga komunidad. So ang hindi kahandumon sang imo kun ano kakadamo kwarta kung ano ang imo kaayo bilang isa ka tawo kag miyembro sang sosyedad labi na gid sang aton nga pagtuluuhan nga Katoliko kay Dios ang aton ginadangpan sa tanan naton nga mga problema. So kay jutay na lang aton panahon kita nagatamyaw kag nagapangayo sang mayong udto kag pagpasalamat sa aton nga Senior Most Reverend Patricio Buso ng aton nga administrator sang aton nga diocese, and of course si Father Dominic Derrama, si Monsignor Ronald Quijano, si Father Marvin Labasan, and Father Greg Neri, kag si Father Rini Gailon, kag dira si Edgar Arao kay nagatutok di siya sa aton, kag si Patrick Kafifji. And of course because we are live on air 1143 kHz AM band, online DYAF FB page DYAF 1143 CMN Bacolod, Diocese of Bacolod. So kay Katoliko ako, DYAF ang radyo ko kag sa tanan naton nga mga tagpalamati dira kundiin man malambutan sang aton pag palayag sa sining adlaw kay ti ang aton nga transmitter daw hindi pagid kababas kog ikumpara sang una kundi lang malabutan. Ginatamyaw ko dira sa Cadiz si Johanna Panoy kag ang tanan nga mga parinti ko da sa Kaliling may lang nga pagpaligo da sa baybay kay kabalogid ko nga kun San Juan daw damo-damo ginataw labi na gid sa baryo Kaliling ang akon da mga pamilya, good noon and mayo gid kag safe lang kamo tanan. Kabay pa nga halong kamo sa inyo nga pagpaligo kag mag-enjoy. Family day man ni sang mga dugay na wala nagkilit-anay. So ang isa ko da nga pakaisa sinayda mayo nga pagselebrar sang imo nga birthday kag gina-congratulate ko gali si Father Giver sa iya 50th nga celebrar sa niya birthday kag of course ang bago naman nga tatay sa ikatatlo nga bata si Ayan kag si Jonathan Magbanwa. So kabay pa nagapamati kamo Julius and of course tananda nga nagapamati sa Kaliling. Good noon and God bless. Kay Katoliko ako, DYAF ang radyo ko. Ini si Tita Jane nagapaalam sa ngalan ni Tita Rose. Good noon. DYAF 1143 CMN Bacolod ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko.